Today we are going to think about the passion for our Christian life. Kaya ngayon pag-aaralan po natin yung tungkol po sa pagkakaroon ng masidhing damdamin para po sa ating pamumuhay Kristiyano. So, the passion is very important element for our Christian life. That's why today we are going to think about the passion. Kaya yung passion o yung masidhing damdamin ay napakalaking elemento po ito para sa ating buhay Kristiyano. Kaya pag-aaralan po natin yung tungkol po sa masidhing damdamin. Let's open the Bible, 1 Timothy chapter 4, verse 15. Tingnan po natin sa ating Biblia sa unang Timoteo chapter 4 verse 15. 1 Timothy chapter 4, verse 15. Meditated on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. So, all brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. As I told you already, we are going to think about the passion. So why? There are a lot of people in the world with great ability. Kaya, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, pag-uusapan po natin ngayon yung tungkol po sa masidhing damdamin o pagpuso kung bakit yung mga tao ay meron silang magkakaibang abilidad. So some people have a very good memory skills. Yung ilan sa mga tao, meron po silang mahusay na pagmememorya. And some people are very good at speaking skills. At yung ilan naman sa mga tao ay mahuhusay sila sa pagsasalita. So some are especially good at dealing with people. At yung ilan naman sa mga tao ay magagaling sa pakikipagkasundo sa ibang mga tao. Likewise, there are a lot of people who have great abilities. Gaya po nito, marami sa mga tao ay mayroong mga dakilang abilidad. But however, it is said that even those who with many great abilities are sometimes unable to overcome certain people. So certain people, that is person with passion. Kaya gayon pa man, sinasabi na maaring masabi na yung mga tao ay hindi nila magagawang mapagtagumpayan yung lahat ng mga kahirapan kung wala yung mga abilidad o yung passion. Although those have a lot of ability, but they cannot overcome the people who have passion. Kaya kahit na marami silang ganitong uri ng mga abilidad, hindi po nila magagawang malagpasan yung lahat ng mga iyon kung wala po silang pagnanais. The reason why the people with passion do their best to get things done more than those who has great abilities. Kaya nga po, yung mga tao na mayroong passion o masiding damdamin, mas ginagawa nila ng higit yung kanilang nais gawin ng higit kaysa sa kanilang mga abilidad. But it is the same in the word of faith in the Bible. Pero kapareho lamang po ito sa salita ng pananampalataya na nasa Biblia. Why? As we read already in the 1 Timothy chapter 4 verse 15. Okay, let us read together. Let us read together one more time. Basahin pa po natin ang isa pang beses yung unang Timoteo chapter 4 verse 15. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito, upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Yes, sir. Here, your progress may be evident to all. It means here can also be called passion. Kaya dito ay sinabi upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Masasabing ito po, yung pag-unlad ay yung puso. Likewise, God has worked through people who truly love God and live with passion to accomplish His work. Gaya po nito, yung Panginoon ay kumikilos sa mga tao na tunay na umiibig sa Panginoon at namumuhay na mayroong puso na maisakatuparan yung gawain ng Panginoon. So all the great figures of faith in the Bible were people who had passion. Kaya yung mga dakilang tao na may pananampalataya dito po sa Biblia, lahat po sila ay mayroong
puso, mga taong mayroong puso. Why? Because God is working for people who are passionate about God's work. Bakit? Dahil yung Diyos ay kumikilos sa mga tao na mayroong puso para sa salita. But when we read the Bible, there is a king named Joash. Pero So we are going to think about Joash. kaya kung titingnan po natin sa Biblia, meron po ditong tao na nagngangalang Joas. Kaya pag-isipan po natin yung tungkol kay Joas. As you know, the king Joash, he was the one who doesn't have patience. Kaya gaya po ng alam ng lahat, si Joas, isa po siyang tao na wala pong puso. Actually, he had a great side, but he was the man who had no patience. That is problem. Meron po siyang magandang side, pero wala po siya nung masidhing damdaming iyon. Through King Joash, we are going to think about patience. Kaya sa pamamagitan ni Haring Joas, pag-isipan po natin yung tungkol sa masidhing damdamin. Because he doesn't have patience, that's why the prophet Elisa, he was rebuked by King Joshua. He was rebuked by prophet Elisa. Kaya dahil wala siyang masidhing damdamin, sinaway po siya ni Propeta Eliseo. That's why today we are going to learn about the word with the title, Si Joash Nakulang sa Passion. Kaya ngayon ay pag-aaralan po natin yung tungkol po sa salita na mayroong pamagat na si Joas na nagkulang sa kanyang masidhing damdamin. So if you open the Bible, 2 Kings chapter 13, there are one person who his name called King Joash. Kaya kung titingnan po natin sa ikalawang hari, makikita po natin yung isang hari na nagngangalang Joas. 2 Kings chapter 13, Ikalawang hari, chapter 13. verses 14 hanggang 20. Mula sa may verse 14 hanggang verse 20. There are a part of a story about King Joash. Ito po yung parte ng kwento patungkol kay Haring Joas. That time, prophet Elisa, he rebuked King Joash Sa because pagkaka- he doesn't have patience. Sa pagkakataong ito, sinaway po ni Eliseo si Haring Joas dahil wala po siyang puso. 2 King chapter 13 verse 14 hanggang 20. Ikalawang hari, chapter 13, mula verse 14 hanggang verse 20. New King James Version, sorry, your Bible is not New King James Version Tagalog. However, 2 King chapter 13 verse 14 hanggang 20, it is very long sentence. That's why, brother, babasahin ko po. Babasahin ko po ito sa inyo. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga mangangabayo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana. At inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, at binuksan niya ito. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Apek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa, at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayoy papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Namatay si Eliseo at kanilang inilibing siya. Noon,
Ang mga pulutong ng mga Moabita ay laging sumasalakay sa lupain sa panahon ng tagsibol. All brothers and sisters, verse 17 hanggang 18. Okay, all brothers and sisters, and let us read together. Lahat po ng mga brothers and sisters, basahin po natin yung from verse 17 hanggang 18, 3, 2, 1. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Apek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso, at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa, at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. First of all, let me explain about background of this story. Una sa lahat, ipapaliwanag ko po sa inyo yung background ng kwentong ito. The event in the text was when King Joash ruled North Israel. Yung pangyayari po na nakasulat po dito ay nung ang haring nagngangalang Joas ay namumuno sa North Israel. Unfortunately, at that time, North Israel continued to disobey God's work, God's commandment. Pero nung panahon na iyon, yung North Israel, nagpatuloy sila sa pagsuway sa salita ng Diyos. Because of disobedience, that's why God disciplined Israel through the surrounding nations. Dahil sa pagsuway po nila, pinarusahan ng Diyos, dinisiplina ng Diyos yung Israel sa pamamagitan ng mga nakapaligid na bansa. Among many the nations around Israel, the nation called Syria frequently attacked Israel many times and made it difficult for Israel. Kaya karamihan sa mga bansang iyon, isa po ay yung tinatawag na Syria na madalas umaatake sa Israel at ito yung nagpapahirap sa kanila. But that time, the prophet who was active in North Israel was Elisa. Pero nung panahon na iyon, yung propeta na aktibo noon sa North Israel ay si Eliseo. So at that time, because of Elisa's power, at that time, Elisa, through the power of the God, stopped it, all these enemies. At dahil nga po kay Eliseo, pinatigil niya po yung lahat ng mga kaaway sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. But unfortunately, Elisa is getting older and then fell ill and was nearing death. At sa kasamang palad, si Eliseo ay matanda na at nagkaroon siya ng sakit na ikinamatay niya. And finally, in the end, Elisa died and was buried. Kaya sa bandang huli, si Eliseo po ay namatay at inilibing. As I told you, we are going to study this together today. Kaya gaya ng sinabi ko po sa inyo, pag-aaralan natin ito ng sama-sama ngayon. Because of sickness, however, Prophet Elisa, he died. Dahil Because sa of sakit, sickness. si Eliseo ay namatay. So look, verse 14, our brothers and sisters. Kaya tingnan po natin sa may verse 14. So let's read verse 14 again, only verse 14, 3, 2, 1. Nang si Eliseo ay nagkasakit ng karamdaman na kanyang ikinamatay, si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya. Ama ko, ang mga karwahe ng Israel at ang kanyang mga ngabayo. So in this verse, it is said that Elisa had become sick with the illness of which he would die. Kaya sinabi po dito, si Eliseo ay nagkasakit na ikinamatay niya. As we know, actually, Prophet Elisa was the second most many miracles worker after Moses. At pagkatapos po ni Moises, si Eliseo po ang siyang gumawa ng mas marami pang himala. Although he worked hard by God's grace, God's the miracle, but God allowed him to get sick and he died. Why Kahit na God allowed the sickness for him? Kahit na nagsumikap siya na gumawa ng maraming himala, gayunpaman pinahintulutan ng Diyos na magkasakit siya. Bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na magkasakit siya? Likewise, God allowed even the great prophet Elisa to get sick and die. God Kaya po allowed. nito,
pinahihintulutan ng Diyos kahit na yung isang dakilang si Eliseo na magkasakit at mamatay. Even nowadays, for us, sometimes when we got sick, we can think of it as being unconditionally God's disciplined. Kaya sa kasamaang palad sa panahon natin ngayon, yung ganitong uri ng pagkakasakit ay iniisip natin agad na ito ay disiplina ng Diyos. Yeah, sure. Sometimes God allowed us God's discipline through sickness. Sigurado na kung minsan pinahihintulutan ng Diyos na disiplinahin tayo sa pamamagitan ng ganitong mga sakit. But sickness is not only God's discipline, Pero yung sakit, hindi lamang po ito dahil sa disiplina ng Diyos. that's why do not misunderstand. The sickness is not only God's discipline. Kaya wag po kayong magkaroon ng maling pagkakaintindi. Yung sakit ay hindi lamang po dahil sa disiplina ng Panginoon. That's why in the Bible there are many cases where we are sick as a discipline. Kaya sa Biblia, napakarami pong mga nagkasakit na dahilan ng dahil sila ay dinisiplina. That's why if we look at 1 Corinthians chapter 11 verse 30. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Because of our sin problem, that's why sometimes God allowed us God's discipline with sickness. Kaya sa unang Korinto chapter 11 verse 30, kung minsan pinahintulutan ng Diyos na magkasakit tayo dahil po sa ating mga kahinaan at dahil sa ating mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 11 verse 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. So it is said that there were many people who died or were sick and weak because of discipline. Sabi dito, marami sa mga tao yung mahihina, mga may sakit, at yung iba ay namatay na dahil sa disiplina. Because of that reason, if you and me, we are suddenly getting sick in the health, you have to look back to see because it can be God's discipline. Kaya maging sa atin, kapag ka nagkaroon tayo ng sakit, dapat po nating pag-isipan ng mabuti dahil baka nga maaaring ito ay disiplina ng Diyos. You understand? Naintindihan nyo? So when we get sick, when we get accident, that time, first of all, we have to look back our Christian life. Kaya kapag tayo po ay nagkasakit, tayo ay na-aksidente, dapat nga na balikan natin yung ating buhay Kristiyano. But as we know, sickness is not only God's discipline from the Lord God. Pero dapat din nating tandaan na yung sakit ay hindi lamang ito disiplina na nanggagaling sa Diyos. So, do not point out other brothers sisters when they are sickness. Kaya wag po nating punain yung ibang mga brothers and sisters kapag meron silang sakit. Because we don't know God's plan, God's will. Dahil hindi natin alam kung ano ba yung plano ng Diyos at kung ano ba yung kanyang pananaw. So it is very dangerous you misunderstand. When someone have a sick, do not think, consider, he got the God's discipline. Kaya napakadelikado po kung mag-iisip po kayo kaagad na kapag may sakit yung iba ay disiplina yun ng Diyos. Why? 2 Corinthians chapter 12, if we read this verse, sickness is not only gotten up upon us as a discipline. At bakit po? Dahil sa ikalawang Korinto chapter 12, yung sakit, pagkakasakit po ay hindi lamang po isang uri ng disiplina. Do not open the Bible. Huwag nyo na pong buksan Time yung is not Biblia. enough. However, please go back in your home and read 2 Corinthians chapter 12. Actually, in 2 Corinthians chapter 12, as we know, the Apostle Paul said that he had a thorn in the flesh that is diseased. Gayunpaman, sa ikalawang Korinto chapter 12, si Apostol Pablo ay nagsabi din naman na mayroon siyang tinik sa laman. Ibig sabihin, may sakit siya. Because Apostle Paul, because he got sick, because eyesight problem from the Lord God. That's why Apostle Paul, he requested God, please heal me, truly. Kaya dahil nga merong sakit sa mata si Apostol Pablo, meron siyang sakit sa katawan, kaya nga humiling siya sa Diyos, Panginoon, pagalingin mo ko, pagalingin mo ko.
Yeah, because of his eyesight problem. That's why he said that he had prayed to God how many times? 3 times for that. Kaya dahil meron po siyang tinik sa laman, may sakit siya sa mata, kaya nanalangin siya sa Diyos ilang beses, 3 beses na pagalingin siya. But exactly God explained to him the reason why God allowed him to get sickness is not because of God's discipline. Pero malinaw na ipinaliwanag sa kanya ng Diyos na yung dahilan ng kanyang pagkakasakit ay hindi dahil sa disiplina ng Diyos. So God said that He gave him the disease so that he would not become proud. Dito sinabi ng Diyos na binigyan siya ng sakit upang hindi siya magmataas. So when we look at this, we can see that sickness is not only always given as discipline. Kaya kung titingnan po natin dito, makikita po natin na ang pagkakasakit ay hindi lamang ibinibigay ng dahil lang sa pagkakasala. Other reason, to make a humble, sometimes God gave us the weakness and sickness and trials. At bukod po dito, yung Diyos, binibigyan tayo ng pagkakasakit upang tayo po ay pagpakumbabain at bilang pagsubok sa atin. So when you face difficult situation and trials and having a hard time and then sickness, that time you have to look back first your Christian life and then you have to know the reason why God allowed difficulties to make a humble. Kaya kapag before God. nakakaranas po tayo na nagkakasakit po tayo, may mga kahirapan po tayo, nahihirapan po tayo, dapat po nating pag-isipan na hindi lamang po ito po ay dahil sinusubok tayo ng Diyos. So there are so many people who have misunderstand about God's will. Kaya marami sa mga tao nagkakaroon ng maling pagkakaintindi sa kalooban ng Diyos. So instead of trying to find the reason why God allows some difficulties, instead of trying to find, very immediately they start to against the God and complain to God. Why give me like this? Kaya kapag yung mga tao ay dumaranas ng mga kahirapan, naisip nila agad, bakit ako binibigyan ng Diyos ng ganitong uri ng mga kahirapan? Kaya sinisisi nila agad ang Diyos. Without knowing the God's plan and will, some brother sister who is the proud, he easily point out others. Kaya dahil po sa mga taong nakakaranas nito, dahil hindi nila alam yung kalooban ng Diyos, madali nilang hinahatulan yung iba. You understand? Naintindihan niyo ba? That's why you have to know everything has a reason and purpose from God. Kaya dapat po ninyong malaman na yung bawat bagay ay meron pong dahilan at merong layunin mula sa Diyos. Actually, Adam, as we know, he lived until 30 years old. Gaya ng alam natin, si Adan po ay nabuhay siya ng 930 na taon. Isn't it? Tama ba? Methuselah, how old? Si Methuselah, ilan? 90, 69. 969. How old are you? Ilang taon na kayo? When we compare their age and our age, we are baby like that. Kapag kinumpara natin yung edad natin sa edad nila, mga baby pa tayo. Noah's age at the time, Noah's father, Lamech also, he lived until 777. Kaya yung ama din naman po ni Noe na si Lamech ay nabuhay siya ng 777. And Noah, how old? At si Noe, ilang taon? Until. Hanggang ilan? Yes. 950. Opo, He 950. lived until 950. Nabuhay po siya hanggang 950. So Adam 930, Methuselah 969, even Noah also 950. But Noah's father, he died when he was 777. Very earlier he died. Why? Si Adan, nabuhay po siya ng 930 years old, si Methuselah 969, at si Noe ay 950. Gayunpaman, yung kanyang ama, yung ama ni Noe ay nabuhay lamang ng 777. Bakit? It is good to think at that time, Noah's at that time, most of people, they usually lived to be about 900 years old. But however, at that time, why only Noah's father, he died when he was 777? Dapat po Earlier. nating Why? pag-isipan yung bagay na ito. Kung kadalasan nabubuhay yung mga tao nung panahon na iyon, umaabot sila ng 900 pataas. Pero bakit tanging yung ama lamang ni Noe yung nabuhay ng 777? Bakit? Do you think so? Because of God's discipline?
Naisip niyo po ba na dahil sa disiplina ng Diyos, Because he commits sin because of some reason? dahil gumawa siya ng kasalanan, dahil ba sa ganung dahilan? Yeah, actually, we are not sure. Sa totoo lang, hindi tayo sigurado. But we can guess Maaari nating that hulaan. easily. Because of Noah's father also, he was a righteous man. Dahil yung ama rin naman ni Noe ay matuwid din naman. But he died 777. Pero We namatay have to siya. think the reason why. 777, dapat nating isipin kung bakit. After he died, and after 5 years, started Noah's flood. Pagkatapos niyang mamatay, 5 taon, dumating po yung baha. Question. Tanong, Noah's father, Lamech, how many children he had? yung ama ni Noe na si Lamech, ilang anak yung meron siya? Only one begotten son, Noah? Isa lang ba? Si Noe lang ba, anak na lalaki? According to the Bible, he had a lot of children. Ayon sa Biblia, marami siyang anak. Yeah. Opo. If he died almost 900 years old that time, he might enter the ark Siguro kung with the namatay son siya, Noah. kung namatay siya, na umabot siya ng 900 plus, maaring sumakay din siya doon sa daong kasama ni Noe. Isn't it? Tama ba? Let's think. Isipin natin. If he entered, come inside the Noah's ark, and if he survived, remaining life is not graceful life. Kaya kung nabuhay po siya at pumasok siya doon sa daong, maaring yung buhay niya ay hindi na magiging mapagbiyaya pa. Why? Bakit? Because of flood. Except one, his son Noah, or his children, they died. Because of Noah, the flood. Dahil po sa baha. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Can you understand what I'm saying? Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Actually, we do not feel very sad. We do not feel very sad when my brother dies. Sa katunayan, hindi po tayo masyadong nalulungkot kapag namatay yung ating kapatid. But imagine, Isipin po natin. if your son died, when your son died, you are really sad enough to die. Kapag ka namatay yung iyong anak, sapat na ito para ikaw ay malungkot na halos ikamatay mo rin. Isn't it? Tama ba? More than my sibling. Higit If kaysa your sa aking son, kapatid. children died, you want to be die. Kapag namatay yung anak mo, maaaring gugustuhin mo ring mamatay. Can you understand? Naintindihan niyo po ba? Yeah. If your husband, if your wife, they died, you want to be die. You want to die immediately. Kapag yung asawa mong lalaki o asawa mong babae yung namatay, paniguradong gusto mo na rin agad mamatay. No, pastor, my husband is my enemy. Hindi po, pastor, yung asawa ko ay kaaway ko. Is there someone have that mind? Meron ba dito na may ganitong pag-iisip? Because of love. Dahil sa pag-ibig. Among my beloved family, if he died, especially my son, if he died because of cancer or a car accident, I don't want to live. Kapag ka nagkasakit yung pamilya ko, lalong-lalo na yung aking anak namatay sa cancer o na aksidente, ayoko nang mabuhay pa. Likewise, Lamech, he died 777 years old. Gaya It po means nito. we can think God's miracle, God's grace. Gaya po nito, kung nabuhay pa po si Lamech, maaaring malulungkot lang po siya, kaya masasabi natin na ito po ay biyaya ng Diyos. Likewise, when we look at this, we can see that sickness is not always given as discipline from the Lord God. Kaya kung titingnan po natin dito, masasabi natin na ang pagkakasakit ay hindi po dahil sa disiplina lamang ng Panginoon. You understand? Naintindihan mo ba? However, by God's will, Prophet Elisa, he died. Gayun din naman, kagaya sa kalooban ng Diyos, si Eliseo ay nagkasakit at namatay. So let's go back. 2 King chapter 13, Balikan po natin sa ikalawang hari, chapter 13. verses 15 at 16. Mula sa may verse 15 hanggang verse 16. 2 Kings chapter 13, verses 15 hanggang 16. Please
Please bookmark here. Pakiusap, markahan po natin dito. Once again, our brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. Because of God's will, when he got sick, when Elisa fell ill, he was now worried about the fate of Israel. Dahil po sa pagkakasakit ni Eliseo, siya po ay nag-alala sa magiging kapalaran ng Israel. So, Prophet Elisa, before he died, he wanted to show God's power to help Israel. Kaya, bago siya namatay, ninais niyang maipakita yung kapangyarihan ng Diyos para matulungan yung Israel. Especially because of Israel continue to be invaded by Syria. So he wanted to destroy Syria. Lalong-lalo na dahil yung Israel ay patuloy na sinasakop ng Syria, ninais niya na mawasak itong Syria. That's why Prophet Elisa, he asked to Joshua, King Joash, you have to take a bow and arrows. Kaya nga po sinabi po ni Eliseo kay Haring Joas na kumuha siya ng pana at ng palaso. Who is he? Sino siya? Who is he? Sino siya? Not like this. Hindi ganito. Like this. Pag ganito. Who is he? Sino siya? Who is he? Sino siya? Yeah, King Joash. Si Haring Joas. The apostle, not apostle, Prophet Elisa, he asked him to take bow and arrows. Inutusan siya ni Eliseo na kumuha ng pana at ng palaso. And then look, verse 16, Tingnan natin, verse 16. 15, and 16. Once again, our brothers and sisters, let us read together once again. Verse 15 at 16, brothers and sisters, basahin natin ng isa pa. 3, 2, 1. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso. At siya'y kumuha ng pana at mga palaso. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. So he told Joash to take a bow and arrows, and then Elisa put his hands on the king's hands. Kaya nga po And inutusan, it means that the blessing has been delivered to King Joash. Kaya inutusan po ni Eliseo si Joas na kumuha po ng palaso at itira ito sa lupa. Ibig sabihin, yung pagpapala ay maibibigay kay Joas. That's why it means God's power moved to King Joash from Prophet Elisa. Ibig sabihin, yung pagpapala ng Diyos ay maililipat doon po kay Haring Joas mula kay Eliseo. You understand? Naintindihan nyo ba? After he got God's power from the king, prophet Elisa, not only three, so many. And then, Prophet Elisa ordered to him, verse 17. Pagkatapos mailipat ni Eliseo yung kapangyarihan kay Joas, ganito po yung sinabi sa may verse 17. Verse 17,
after the power of God was moved to King Joash from Prophet Elisha, and then King Elisha asked to King Joash, verse 17, Luke, verse 17, Kaya pagkatapos po na mailipat ng Diyos yung kapangyarihan kay Haring Joas sa pamamagitan ni Eliseo, ganito po yung sinabi kay Joas sa verse 17. let us read together. Basahin natin. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. He told Joash that it was the arrows of salvation, not just only ordinary arrows. Sinabihan niya po si Joas na itong palaso ay palaso ng kaligtasan, hindi ito isang ordinaryong palaso lamang. Yeah, the arrows of the Lord's deliverance and the arrows of deliverance seems like it is the arrows of salvation. Kaya nga po, ito po ay palaso ng pagliligtas. Kaya ito po ay kaligtasan. And he got power. At meron siyang kapangyarihan. And Elisha told him to shoot the arrows. At inutusan siya ni Eliseo na itira yung palaso. So if so, that is the king received the ability to destroy Syria from God. Kaya mula rito, isa siyang hari na nagkaroon ng abilidad na wasakin yung Syria mula sa Diyos. From now on, let's think about obedience of King Joash. Kaya ngayon, pag-isipan naman natin yung tungkol sa pagsunod ni Haring Joas. Because when Prophet Elisha asked to him every time, he just immediately he obeyed it. Dahil lang sabihan siya ni Eliseo, ay agad naman siyang sumunod. That's why King Joash, if we look at the King Joash here, we can see that he is quite obedient Kaya kung titingnan po person. natin dito, si Haring Joas, siya po ay bahagyang masunurin. That's why, because of he was the people who obeying God, that's why because of his character and attitude, he did exactly what Elisha said every time. Kaya dahil siya isang masunurin, palagi niyang ginagawa kung ano yung sasabihin ni Eliseo. Palagi. So look verse 15. And Elisha said to him, take a bow and some arrows. So he took himself and bow and some arrow. So when we read verse 15, when Elisha told him to take a bow and arrow, he did it immediately Kaya because nga of obedience man. Sinabi niya- Obedient man. Sinabi niya po sa verse 15, sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso, at siya'y kumuha ng pana at mga palaso. Nang Even- utusan siya ni Eliseo, ay agad po siyang sumunod. Even 16 or so. Brother, sister, let us read together. Sa verse 16 din po, basahin din po natin mga brothers and sisters. At sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang iyong kamay sa pana, at inilagay niya ang kanyang kamay. At inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari. Because of he obedient man, that's why verse 16. Elisha, when he told him to hold the bow, he did it immediately. Kaya nga po dahil masunurin siya, nang utusan siya ni Eliseo na kunin yung pana, agad siyang sumunod. Verse 17 or so. Look, verse 17 or so. Tingnan din po natin sa verse 17. Let us read together. Basahin din po natin. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana. At kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek, hanggang sa sila'y iyong malipol. Yeah. Because he had obedience, that's why when
Elisha asked to him, told him to open the window and shout, and he did it immediately. Kaya nga po, dahil siya po ay masunurin, ang utusan po siya ni Eliseo na buksan yung bintana at itira yung palaso, agad po siyang sumunod. 18 also, Sa verse 18 din po, babasahin ko po. babasahin ko, siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon at sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Likewise, it seems that King Joash was the obedient man inside of God. So good. Kaya kung titingnan natin dito, tila ba si Joas ay mas sunurin sa paningin ng Diyos. Like a King Joash, are you obey God every day, every time? Kagaya po ng pagsunod ni Haring Joas, kayo rin po ba ay palaging sumusunod sa Diyos palagi? So Joash saw God's work revealed it through the prophet Elisha. Kaya nga po, sumunod po si Joas sa Diyos sa pamamagitan po ni Haring Eliseo. Yeah. So he must have believed that Elisha's work were God's will. Kaya maaring nagtitiwala siya sa ginagawa ni Eliseo at sa kalooban ng Diyos. That's why all the time, King Joash, he obeyed just as Elisha said. Kaya nga po, palagi, sinusunod niya kung ano yung sinasabi ni Eliseo. Likewise, obedience is very important for us to obey God's word. Kaya nga po, yung pagsunod ay napaka-importante po sa atin na para sa gawain ng Diyos. Because the word of God, they say, obeying the word is obedience to God. Same. Dahil yung pagsunod sa salita ng Diyos ay ang pagsunod din naman sa Diyos. Pareho lang. Question, like Tanong. King Joash, are you obeying God every day? Gaya ni Haring Joas, palagi ba kayong sumusunod sa Diyos? So, but how can we obey God if we don't know the word of God? Kaya paano natin magagawang sundin yung Diyos kung hindi naman natin alam yung salita ng Diyos? Okay, so in order to obey God's word, we have to first read the Bible and listen the sermon boldly. Kaya nga po, para masunod yung kalooban ng Diyos, dapat tayo palaging magbasa ng Biblia at makinig ng mga sermon. When we learn and when we know well God's will, God's plan, God's lesson, when we face any kind of situation, we can obey. We Kaya- can overcome Kaya nga to po, right way. Kaya nga po, kapag alam natin yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos at yung aral ng Diyos, magagawa nating sumunod sa Diyos. Can you understand? Naintindihan nyo ba? To obey, first of all, we have to know God's will first. That's Para- why in order to know God's will, we have to read the Bible, we have to learn and listen the sermon day by day. Para makasunod, kailangan muna nating malaman kung ano yung kalooban ng Diyos. At para malaman natin yung kalooban ng Diyos, dapat tayong magbasa ng Biblia, makinig ng mga sermon, palagi. So when we obey God's commandment in everything, He can be the one, you can be the one who work with God together and then can be the one who obeys God. Kaya kapag nagawa po nating malaman yung kalooban ng Diyos at plano ng Diyos, magagawa po ninyong lumakad na kasama ng Diyos ayon sa kanyang plano na may pagsunod. Yeah. Like when he got power, his eyes face changed. Kaya nung nagkaroon siya ng kapangyarihan, nagbago yung kanyang itsura. Isn't it? Tama ba? Because he already got the salvation, the arrow of salvation, he got already power. Dahil meron na siyang palaso ng kaligtasan, nagkaroon siya ng kapangyarihan. But one thing, he had problem. Pero merong Although he was the obedient person. merong isang bagay na problema sa kanya kahit na siya ay isang masunuring tao. King Joshua had one problem. Merong isang problema si Haring Joas. Although he had obedient, but Kahit na may pagsunod siya, problem is ang problema ay he doesn't have patience. wala siyang masiding damdamin o puso. That's why Prophet Elisha, he rebuked King Joshua because he doesn't have passion, although he has obedience. Kaya sinaway po siya ni Eliseo dahil wala po siya ng
passion o masiding damdamin o puso. That's why for your Christian also, not only obedience, but also is very important, necessary for your Christian life. That is patience. Kaya sa Christian life din po natin, hindi lamang po yung pagsunod, kundi meron pa pong isang higit na kinakailangan, yun po ay yung puso. Luke verse 17. Tingnan natin yung verse 17. Verse 17. Brothers, sisters, okay, let us read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. At kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan at binuksan niya ito. Nang magkagayoy sinabi ni Eliseo, panain mo, at siya'y pumana, at kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon, ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat ang mga taga-Syria mula sa Apek, hanggang sa sila'y iyong malipol. After that, in order to save Israel from the Syria, verse 18, Prophet Elisha asked to him once again, one more. Verse 18, that is very important verse, 18. Brothers and sisters, let us read together with one sound and loudly. Basahin pa po natin, 3, 2, 1. Siya'y nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya'y pumana ng 3 ulit at tumigil. Take the arrows. So he took them, and he said to the king of the Israel, strike to ground. So he struck it. 3, how many times? How many times? Ilang beses po, itinira yung palaso, Strike the arrows on the ground. But he only done. That's all. itinira niya po yung palaso ng 3 ulit na tila ba walang gana, yun lang. Yeah. He hit only 3 times 3 beses niya lang itinira and stopped it no more. at tumigil na siya. Actually, King Joash valued the man of God. Sa totoo lang, pinahalagahan ni Joas yung tao ng Diyos. And he also had the humility. And he had the obedience before God. At meron po siyang kapakumbabaan at meron siyang masunuring puso. And also, he obeyed Elisha's word anytime. At palagi niyang sinusunod yung salita ni Eliseo. Problem is he lacked the love and patience to love the people. Pero yung problema, nagkukulang po siya ng pag-ibig at puso na ibigin yung mga tao. As we know, at that time, we have to think the background, the situation. At that time, Syria constantly attacked Israel to kill them. They destroy Israel several times. Kaya kung titingnan po natin yung background ng Israel, palagi silang sinasakop ng bansang Syria. Think. Imagine, if you love someone, how many times do you want to say, I love you? Kaya, pag-isipan po natin, kapag may mahal po kayo, ilang beses mo ba sasabihin yung salitang mahal kita? If you love someone, when you fall in love someone, how many times do you want to meet her and man? How many times do you Kaya want to kung meet? meron po kayong minamahal, ilang beses niyo po ba sila gustong makatagpo? Please hands up recently if you got married. Kaya sa mga kasal na dito, This pakitaas niyo po kung sinasabi niyo ninyong mga 3 lang. Ay! Tinago. If you got married recently, in this year or last year, in a day, how many times do you say to your beloved one, I love you? How many times in a day? Kung kakakasal nyo lang nung nakaraang taon o ngayon, mga ilang beses nyo sinasabi yung salitang mahal kita.
How many times do you want to listen, I love you, from your loved one? Ilang beses niyo ba gustong mapakinggan yung salitang mahal kita mula sa inyong iniibig? Many times or only 3 times? Maraming beses o 3 beses lang? Even my wife also, she want to listen from me, I love you. Kahit yung asawa ko, gustong-gusto niyang marinig mula sa akin yung salitang mahal kita. Still, Hanggang ngayon. actually I got married. I forgot when. Nakapag-asawa ko, nakalimutan ko na kung kailan. Still, she want to listen from me every day, many times, every time, I love you. Nice Not yung- only 3 times, I love you, I love you. Nais niyang marinig palagi sa akin yung salitang mahal kita. Hindi lamang 3 beses na I love you. If King Joshua, he hate the Syria, if he against the Syria, if he wants the real desire to destroy Syria, how many times he has to strike Kaya, kung the arrows to the ground? si Joas, kung nainis po siya doon po sa may Syria at talagang meron siyang pagnanais na talunin itong Syria, mga ilang beses na kaya dapat itira itong palaso. Can you catch what I'm saying? Na kukuha niyo po The ba meaning yung of ibig ko saying? sabihin? Perhaps. He kept hitting it on the ground until the arrow broken. Not Marahil, only 3 times. marahil ititira niya po itong palaso doon sa lupa hanggang sa ito ay masira hindi lamang 3 beses. Isn't it? But he only hit it 3 times and stopped it. Pero Because of he lacked patience. 3 ulit niya lang ito itinira dahil kulang siya ng pasyon. Although he received the God's power, although he received so many God's salvation, so although he can save the Israel people, but because he doesn't have patience, that's why he only 3 times tried to. Kaya nga po, kahit na meron siyang kapangyarihan ng Diyos, kahit na meron siya ng pagliligtas ng Diyos, at kahit na may kakayahan siyang iligtas yung mga tao ng Diyos, wala po siyang gana at itinira niya lang po yung palaso ng 3 ulit lang. Because of that reason, Elisa was angry when he saw it. Dahil si Eliseo, dahil nga po, nang makita ito ni Eliseo, ay nagalit ito sa kanya. Brother, sister, look verse 19. Tingnan po natin sa may verse 19. Look, verse 19, all brothers and sisters, pasay po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tao ng Diyos ay nagalit sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit, nang sa gayon ay napabagsak mo sana ang Syria hanggang sa iyong malipol. Ngunit ngayon papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. Prophet Elisa, he noted, catch it, he doesn't have patience. Kaya nga po, yung tao ng Diyos, nakita niya na wala itong passion. You understand? Naintindihan niyo ba? That's why, not only obedience, but also God want you have keep mind, the patience in your heart. Kaya hindi lamang dapat pagsunod, kundi dapat din naman ikaw ay magkaroon at ingatan yung puso, yung passion sa inyong puso. You see? Okay, Acts chapter 2. After bookmark here, Acts chapter 2. Let's go. Acts chapter 2. Puntahan po natin sa Gawa, chapter 2. Acts chapter 2, verse 46 hanggang 47. Gawa po, chapter 2, mula sa may verse 46 hanggang verse 47. Hanggang 47. First of all, 46, let's read together. Basahin po natin verse 46 po muna. At, 3, 2, 1. at araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Why do saved people wants to come to church often, Bakit? frequently? Yung mga tao ay madalas nagpupunta sa church. Why born Christian enjoy being of one mind? Bakit yung mga Have one Kristiyano mind. ay nagnanais
ninanais yung magkaroon ng iisang pag-iisip. Why truly born again Christian? Why he wants to distribute that some food and in the church? Why he want to share? Wants Bakit to share? Why? yung mga Kristiyano nais nilang magbahagi ng mga pagkain sa loob ng church? Bakit? First of all, because of they love one another in God. Unang dahilan, dahil iniibig nila ang isa't isa sa Panginoon. Second reason, because they have passion. Pangalawang dahilan, dahil meron silang masidhing damdamin. Because they have a willing mind to attend the church boldly. Because they have a willing mind to distribute and help one another. They have mind to obedience. That's why frequently and then boldly they want to obey and they want to attend the church. Kaya may puso sila na magbahagi ng mga pagkain sa mga brothers and sisters at may puso sila na magkaroon ng pagkakaisa kasama ng mga brothers and sisters. Kaya nga po, ginagawa nila ito. Because of that reason, not only obedience, but also they have patience. That is why it was shown through action. Kaya nga po, hindi lamang po pagsunod, kundi dapat meron din naman pong masiding damdamin at dapat itong maipakita sa ating ginagawa. Problem is King Joshua like that. That is what Joshua did. His action came out of his heart. Kaya nga po, yung problema kay Joas, yung kanyang pagnanais ay hindi po niya nailabas. As I mentioned to you, if he hate the Syria, if he desire to destroy the Syria, if has mind, the willing mind, and if has passion, not only 3 times. Kaya gaya po ng sinabi ko sa Until inyo, the arrow is broken, he might hit continuously. kung talagang galit siya doon sa Syria, gusto niya talagang mawasak itong Syria, dapat hindi lamang niya 3 ulit itinira itong palasok, kundi itinira niya ito hanggang sa ito ay masira. You understand? Intindihan niyo ba? Question. Tanong, Who is he? sino siya? Who is he? Sino siya? Josh? Si Joas? I think Sa palagay ko, you. ikaw. Ikaw. We are the same. It is the same for us. Same. Pareho lang po ito sa atin. We were saved and have a promise to go to heaven even if we died. Naligtas na tayo at nakatanggap ng pangako na makakapasok tayo sa langit kahit mamatay tayo. After we became children of God, God promised to us, until your second coming, God promised to us, I will be with you Matapos always. nating maligtas na ngako yung Diyos sa atin na sa kanyang ikalawang pagbabalik ay sasamahan kita. And the Lord has promised to us to make us overcome. At nangako yung Diyos sa atin na yung mga bagay na ito ay ating mapagtatagumpayan. Remember, important is God never lie. Tandaan niyo po, yung mahalaga dito ay hindi nagsisinungaling yung Diyos. Isn't it? Tama ba? Like us, however, not only King Joash, when we think about it, it is like we have received the arrows of salvation. We also will receive salvation, right? Gaya po nito, hindi lamang po si Haring Joas. Tayo rin naman natanggap din po natin itong palaso ng kaligtasan. Tama ba? We already receive the power of God. That's why we can preach the liberal gospel more powerfully. Kaya nga po, nagkaroon din tayo ng kapangyarihan at nagkaroon tayo ng lakas na ipangaral yung ebanghelyo na makapangyarihan. Think, what is the reason why God gave us the opportunity? Kaya pag-isipan po What natin, gave us arrows a lot bakit maraming palaso yung ibinigay sa atin to save others? para iligtas ang iba? Isn't it? Tama ba? Although, like a King Joash, although we received already everything to save others, but problem is patience. We lack patience. That's why you didn't preach the gospel. You didn't evangelize boldly, powerfully. That is problem, like King Joash. Kagaya ni Haring Joas, tayo rin naman ay nakatanggap tayo ng kapangyarihan para mailigtas yung iba, pero ang nagkulang po tayo dito sa passion. Kaya sa halip na ipangaral natin, hindi natin ito ginagawa, kagaya ni Haring Because Joas. of that reason, Prophet Elisha, he rebuked King Joash. You don't have patience. That's why when we stand before God,
after we die, God may rebuke us. Kaya nga po, Same rebuking. pinagalitan po siya ni Eliseo na wala kang puso. Gayun din naman, kagaya nito, tayo rin naman kapag tumayo tayo sa harapan ng Diyos, tatanggap din tayo ng pagsuway, kapareho nito. That's why not only King Joas, we also therefore the problem is that also we have that kind of mind, heart, like Joash. Hindi lamang po si Haring Joas, tayo rin naman ay may ganitong uri ng puso kagaya ni Haring Joas. Question: Tanong, do you love your relative? iniibig niyo ba yung kamag-anak mo? Do you love your family? Mahal mo ba yung Do pamilya you mo? love your parents? Mahal mo ba yung magulang mo? Do you love your sibling? Mahal mo ba yung mga kapatid mo? Why do not deliver the gospel to your beloved one? Pero bakit hindi mo ibinabahagi yung ebanghelyo sa minamahal mo? Why are you busy because of your worldly things? Bakit abala ka sa iyong mga makasanlibutang bagay? We do not forget the reason why Jesus Christ came this world 2,000 years ago to save a sinner. Huwag nating kalimutan na yung dahilan ng pagparito ni Jesus ay upang iligtas ang mga makasalanan. So through King Joas, you have to know your status. Kaya sa pamamagitan ni Haring Joas, dapat mong maalala yung iyong katayuan. You understand? Naiintindihan po ba? Even at the time of Jesus Christ also, many people at that time had no passion. Kaya maging yung mga tao sa panahon ni Jesucristo, yung mga tao doon ay wala po nitong puso. Okay, Revelation chapter 2 also, Apokalipsis chapter 3. 3. Revelation chapter 3, verse 16. Apokalipsis po chapter 3 verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Yeah. If you do not have patience like a King Joash, I will vomit you out of my mouth. Same. Kaya kung walang passion kagaya ni Haring Joas, sabi dito, isusuka kita mula sa aking bibig. All of you also, you got the arrows of salvation from the Lord God already. Lahat din naman kayo, meron po kayong palaso ng kaligtasan. The hitting, the strike the arrows in the ground means evangelize. Kaya nga po, yung pagtira nitong palaso doon sa lupa, ibig sabihin, pag-evangelize. How many times you have to evangelize? Ilang beses ba kayo dapat mag-evangelize? How many times you have to try to evangelize? Ilang beses ba ninyo dapat subukang mag-evangelize? One time? Isang beses? 3 times? 3 beses? That is problem. Problema yon. Do not stop. Huwag huminto. Do not give up. If we have patience, Huwag titigil kung meron kayong puso. isn't it? Tama ba? So, if we have passion, we must have 5 patience for the right Christian life and a life blessed by God. Kaya nga po, kung meron tayong passion, meron pong 5 uri ng puso na nararapat para sa buhay Kristiyano para magkaroon ng buhay na pinagpapala ng Diyos. There are 5 kinds of patience from the Lord God. Meron pong 5 uri ng puso sa harapan ng Diyos. So first, there must be a desire for the word. Una, pagkakaroon ng pagnanais sa salita. It means you have to read the Bible, we have to listen and learn the word of God more and more Ibig sabihin, dapat with natin patience. basahin, pagbulay-bulayan, at pakinggan yung salita ng Diyos ng may pagsisikap. Question, in a day, how many hours are you using the smartphone? Tanong po, sa isang araw, ilang oras niyo po ginagamit yung inyong mga cellphone? 30 minutes only? 30 minutes lang ba?
Please hands up, less than 30 minutes. Pakitaas po yung kamay, mga kulang-kulang 30 minuto. Please hands up if we read the Bible more than 30 minutes every day. Pakitaas po yung inyong kamay kung binabasa nyo po yung Honestly, salita ng Diyos 30 minuto sa araw-araw. that is Yung may problem. katapatan. Yun po yung problema. You understand? Naintindihan? And second, Pangalawa, there must be a desire in prayer. dapat na magkaroon ng pagnanais sa pananalangin. We must have a passion for prayer. Dapat meron tayong puso sa pananalangin. Without prayer, you cannot finish, you cannot success your everything. Kung walang panalangin, hindi nyo po magagawang magtagumpay sa bagay-bagay. Before he died, Jesus Christ, he died on the cross. He prayed to the Bago Lord. namatay, si Eliseo ay nanalangin siya sa Diyos. You understand? Naintindihan nyo ba? So Luke chapter 22 verse 44 or so. Okay, let's open the Bible. Sa Lucas chapter 22 verse chapter 22 verse 44. Lucas chapter 22 verse 44 din naman po. So Jesus Christ also he had patience. That's why we must have a patience for prayer. Verse 20, chapter 22, verse 44. Si Yesu Cristo din naman po, meron po siyang 44. puso. Kaya meron din po siyang puso sa pananalangin. Kaya ganito po sa may verse 44. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. As a result of Jesus Christ's prayer, that's why he saved, he finished Natupana to save sinner or completely. Matapos pong manalangin ni Jesus ay sinabi niya yung salitang natupad na. And third, patient. We must live with patience for fellowship. At pangatlo, dapat kayong mamuhay na may puso para sa fellowship. So we have to be passionate about fellowship, Kaya dapat tayo na magkaroon ng puso para sa fellowship. isn't it? Tama ba? And fourth, time is not enough. Four, Pangapat, about volunteering, service for the church. about sa Serve the pag-volunteer o paglilingkod sa loob ng church. So we must live with patience for volunteering means the serving the church. Dapat magkaroon din tayo ng puso na mag-volunteer sa church. Ibig sabihin, maglingkod sa church. Last, as we know, we must live with patience for evangelism. Panghuli, alam natin ito, dapat tayong mamuhay na may puso para sa evangelism. Last verse, Romans chapter 9. Huling verse, It's very important evangelism, passion of evangelism. Roma chapter 9, 9. verse 1 hanggang 3. Mula verse 1 hanggang verse 3. As we know, Apostle Paul, he had passion, too much. Gaya po ng alam natin, si Apostol Pablo, meron po siyang higit na puso. That's why he mentioned Romans chapter 9, verse 1 hanggang 3. All brothers, sisters, let us read together with one mind, one sound, and loudly. 3, 2, 2, 1. 1. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso, sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. You understand? Naintindihan niyo ba? Why? Bakit?
Because Apostle Paul, he had passion. Dahil si Apostol Pablo, meron siyang puso. That is very important element for our Christian life. Kaya nga po yung pagkakaroon ng puso ay napakahalagang elemento para sa ating buhay Kristiyano. Okay. I will finish the sermon after read very important verse. Kaya tatapusin ko po yung sermon. Apostle Paul said. Pagkatapos basahin yung mahalagang talata na sinabi ni Apostol Pablo. That is, you can estimate Acts chapter 20, verse 24. Gawa chapter 20, verse 24. This verse was spoken by the Apostle Paul while he had passion. Kaya yung salitang ito ay sinabi ni Apostol Pablo kung bakit meron siyang puso. Not only mouth, but also he did it through the action. He revealed his passion in heart. Hindi lamang po sa pamamagitan ng kanyang bibig, ipinakita niya rin po ito sa kanyang mga gawa, kung ano yung nasa kanyang puso. So he had many the established churches. He established church a lot. Kaya napakarami niya pong naitatag na church. And he spread the gospel not only in Jerusalem, in Samaria, whole world, but whole. Kaya hindi lamang sa Jerusalem at Samaria na ipalaganap yung ebanghelyo, kundi sa buong mundo. Only the reason? Patient. Yung tanging dahilan, pagkakaroon ng puso. Let's read together verse 24 and I will finish sermon. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon, Jesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Malalangin po tayo. Manalangin po tayo.